Yun po ay report sa Kongreso, totoo lang. Nasa linya ko natin si Ginoong Jeric Sevilla, Group Director po ng Corporate Communications Affairs ng Manila Water. Jeric, Ginoong Jeric, magandang umaga po sa inyo, si Joel Suweng po Good ito. morning, sir. Good morning, Joel. Good morning, Weng. At sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ngayon. Good morning po. Alright. Sir Jeric, magkano ba itong yung pinayagan ng MWSS na increase na ipatupad po ninyo? Pagkapasok ng Enero ito, no, Sir Jeric? Oo, sa simula ito January 1, 2025. Pero bago yon, no, gusto ko lang ipaalam na yung increase po na ito ay bahagi na talaga nung naaprubahan pa nung 2022. Kung matatandaan po natin, nagkaroon po nung tinatawag na rate rebasing or yung pagsusumite ng Service Improvement Plan para sa taong 2023 hanggang 2027. So 5-year plan po yon. At bago po natapos yung taong 2022, naaprubahan na po, no? So yung increase po na yon dapat sana ay one time, no, effective 2023. Pero ang ginawa po ng MWSS ay hinati po nila ito sa 5 tranches, no, simula 2023, 2024, 2025, 26 at 27. So ngayon po ipapatupad natin yung naaprubahan na third tranche, no, yung ikatlong tranche po effective January 1, 2027. 2025, no? So yan po yung ipapatupad natin. Ano So ba yan? Sir Jeric, pagka nakita mo sa bill mo yan, magkano ang increase? opo, Makikita mo yung mga kumukonsumo po, yung mga tinatawag natin na regular consumers natin ng 10 cubic meters, meron po itong pagtaas ng 24 pesos and 69 centavos, no, mula 230 hanggang 254 pesos. Yung gumagamit naman po ng 20 cubic meters, from 508 magiging 563. So may pagtaas po ng 54.81 pesos. At yung karaniwang kumukonsumo naman po ng 30 cubic meters from 1,036 pesos to 1,148 or may pagtaas po na 111 pesos. Yun pong ating mga lifeline customers, ito po yung mga low-income communities natin na kumukonsumo ng 10 cubic meters, tataas po ng 2 pesos and 87 centavos mula po 88 pesos to about 91 pesos, no? So yun po yung magiging increase natin simula po January 1, 2025. Yung pong increase na, yung inaprubahan na rate rebasing noong 2022, pangatlo na itong ngayon 2025 na staggered na increase, tama po ba? Tama po, no? Tama yun, Weng. Sir No? Jeric, may kasunod pa ba ito? O tapos na ito doon sa 2022 rate rebasing? So, magkakaroon po ng panibagong rate rebasing period, no? Yung rate rebasing po, ito po yung kumbaga pagsusuri ng MWSS ng mga nagawa ng mga konsesyonaryo at kung tama pa po ba yung taripa. So every 5 years po ito ginaganap. So natapos po natin yung huli, no, from 2023 to 2027. So magkakaroon po ng panibagong rate rebasing mula naman po 2028 hanggang 2032. So yun po. So every 5 years po nagkakaroon tayo ng ganitong review or rate rebasing process. Talaga po bang ang palaging trajectory pag nag-rate rebasing tayo ay puro pataas? Never na nagbaba? Depende po. Ang nangyayari po ay ng mga nakaraan ay tama po, no, nagkakaroon ng mga pagtaas dahil ito po ay depende doon sa laki ng investment o ng kapital na inilalagay po ng konsesyonaryo, no. Yung kung may mga improvements pa po na dapat na gawin, no. So kung halimbawa marami pa pong kailangang improvements na gawin sa susunod na rate rebasing mula po 2028, ito po yung i-evaluate ng MWSS kung kinakailangan po ba ng pagtaas. Opo. Or kung hindi man, kung konti na po yung mga proyekto na kailangan gawin, baka po mas mababa. Okay, so, pero palaging pataas kasi namumuhunan kayo, ganun po yon. Tama po, no? Yun pong computation po nila ay depende po sa laki noong pamumuhunan o yung capital para po sa mga capital investment program. Siguro masundot ko lang, Weng, doon sa capital investment. Di ba dapat, Sir Jerry, kasi ang lubos na hindi maintindihan ng ating mga kababayan, namumuhunan ka, di ba dapat part ng capital outlay mo yung
pagdaragdag ng mga infrastruktura para maihatid mo yung tubig sa mga kabahayan na maayos. Ibig sabihin ay dapat salon nyo yun. Salon ninyo yun. Sakitan nyo na po yun, hindi papasa. Papasa daw yun sa mga consumer. Opo, tama po yun. No? Kaya po naging po tayo ng mga panibagong mga assumptions. Ano po, gaano po ang itataas ng populasyon, ano po yung mga requirements ng pamahalaan, ano, relative dun sa mga infrastructure na kailangang gawin. No? So, kaya po nagkakaroon ng pagbabago in terms of ano po yung mga dapat na gawin. Kasi ang ginagawa po natin dito, nagsusumiti po tayo ng mga plano natin. Tapos ito po ay ini-evaluate ng MWSS. Sinasabi po nila na ito kailangan gawin nyo na ito within the 5 years. Ito po pwede pa sa susunod, no, na rate rebasing period. So ganun po yung ginagawa nila at kung ano po yung mga expansion areas na kailangan pong mabigyan po ng tubig o yung mga paghahanda po sa mga kalamidad. So ito po yung mga proyekto na kailangan pong gawin over the succeeding period. Naintindihan po namin ni Joelyn. Yung tanong ng aking partner ganito dahil di ba negosyo, kumikita kayo, may return of investment na pinag-uusapan dito. So doon sa pag namuhunan ka, kasama dapat doon sa pag-unlad na serbisyo, gagastusan mo yon. Pero sa ilalim po ng concession agreement ninyo, allowed kayo na i-pass on sa mga consumers ninyo yung pagbawi ng kita o yung pagbawi ng ginamit yung investment. Tama po, no? At yung pagbawi po na yon ay sa kahabaan po o doon sa buong buhay ng concession. No? So, hindi halimbawa po ito, hindi po natin ito nire-recover sa susunod na 5 taon na lahat po ng mga ininvest ay kailangan na ma-recover in the next 5 years. Ang computation po ng regulatory office ay kailangan mabawi mo ito sa haba ng concession. So halimbawa po ngayon hanggang 2037 or 2047, no, dahil po doon sa prangkisa natin. So yung recovery period din po niya ay staggered po, hindi po biglaan. Okay, pero sir, itong pagtaas na ito by recovery na lang or advance payment o advance pass on? Kasi malaking pagkakaiba no, Joel, mahirap yung sinisingil agad kami para sa paparating pa lamang na proyekto. Ito po ay yung nire-recover po natin yung mga nagastos na, no? Kasi po yun po yung in-evaluate nila. Magkano po yung nagastos noong mga konsesyonaryo up to time, no? Pagkatapos po, yan po ay kumbaga ipapass on o yun po yung ire-recover dito po sa susunod na sa susunod na 5 taon, kumbaga. Okay. So until and unless magkaroon ng panibagong rate rebasing, wala pang kasunod itong 30 centavos by January. Wala pa po, no. So yung pong effective January, yan na po ang magiging taripa for 2025. Yun. Okay. Sir Jeric, salamat sa oras mo. Mag-ingat ka. Good morning, sir. Good morning po. Si Jeric Sevilla, Group Director, Corporate Communications Affairs, Manila Water. Taxi sa Double B! Siyempre, patas tayo. Hilingan, walang pinoprotektahan.